nasubukan ko na pong naglakbay sa tubig. No? Hindi, bangka. At saka barko. Sa gabi, talagang ang dilim sa palibot. Kung wala lang ilaw yung barko, talagang madilim. Yun yung tinatawag na nakakabinging kadiliman. Ang dilim talaga sa karagatan. Pag wala lang ilaw sa malayo, para ka nang nag-isa sa mundo. Doon. Pero pag nakita mo yung isang liwanag sa lighthouse, may lighthouse, alam mo na ito may lupa na. Yan. Hindi babangga yung barko. Paano kaya ang isang Kristiyano ay natatabunan yung kanyang ilaw? Kung yung asin para tumabang ay na-overwhelm siya ng tubig, mas maraming tubig kaysa yung alat, paano naman yung ilaw? Paano kaya nawawala yung ilaw ng isang Kristiyano? Kanina, pag nalulunod ka sa mga problema, nalulunod ka sa mga makamundong bagay, di ba? Nalulunod, ibig sabihin yung mas nangingibabaw iyon kaysa sa pagiging Kristiyano. Dito naman, nawawala yung ilaw mo kung hindi ka nabubuhay ayon sa pagbabago na binago ka ng Panginoon. Pag hindi ka nagkaroon ng pagkakaiba sa ibang tao, of course, yan naman. Hindi siya manyaman, ha? Yan naman. Yan naman. Yung ginagawa ng hindi mananampalataya, ginagawa mo rin, hindi ka magliliwanag. Kasi baka mamaya mas magaling pa siya sa iyo. Baka mas mabait pa siya sa iyo. Yung mga lumalabas sa iyong bibig, yung lumalabas sa kanilang bibig, yun din yung lumalabas sa bibig mo. Yung pag-uugali mo, yung pag-uugali nila, siya din yung pag-uugali mo. Sa tingin ko, hindi na tayo magliliwanag. Hindi tayo magiging effective na ilaw. Yun yung ilaw na wala ng gas. Wala ng gas, wala ng langis. Andap-andap na lang, gano'n na lang. O kaya ay hindi na andap-andap, baga na lang natitira kasi wala ng langis. Baga na lang, umuusok-usok na lang. Hindi na mag-aapoy. Pero paano lang tayo magiging maliwanag na ilaw? Dapat binabantayan natin ang ating pananalita, ang ating mga interest, ang mga hilig, yung mga lumalabas sa ating bibig, yung ating mga galaw. Hindi naman ibig sabihin ay hindi ka tatawa. Tatawa ka pa rin. Tatawa ka pa rin ng malakas, pero depende sa tinatawanan mo. Sa YouTube, di ba? Kung minsan naingit ako sa YouTube, bakit? Kasi umabot sa mga 1 million views, umabot sa 2 million views. Titingnan mo yung YouTube, 3 views, 1 view. Kasi kaya nangyari sa mga 3 views. 1 million views, pero tingnan mo, puro kalokohan. Puro kalokohan yung nasan yung interest ng mga tao nandun sa kalokohan. Kaya ikaw naman, gagaya ka ba doon? Halakhak ka rin ba doon? Tatawa ka rin ba doon? Dapat meron ng pagkakaiba. Kung gusto mong maliwanag na ilaw, dapat may pagkakaiba. Yung Beatitudes, kakaiba yan sa pag-ugali ng mga tao sa mundo. Yung Beatitudes. Kaya nga yun yung inuna ng Panginoon Jesus, yung Beatitudes. Yun ang dapat na taglay-taglay natin. Sa ating application, life lesson,
kailangan nating maging mabuting impluensya. Both na to, influence, pagiging asin at ilaw, yung magiging mabuting impluensya. Hindi lang sa tahanan, sa bahay, hindi lang sa church, kundi sa mga lugar na kung saan dinadala tayo ng Panginoon. Halimbawa, sa trabaho, sa eskwela, sa barangay, sa kapitbahay. Yan. Sa church ka lang ba magiging mabuti? Ang tawag sa yan, Sunday Christian. Kristiyano lang paglinggo. Monday to Saturday, Chano. Wala na yung Christ. Chan na lang, Chan. Wala na yung Christ. Okay? So, nandito tayo para tumanggap ng instructions. Pero paglabas natin dito, yun yung talagang pamumuhay Kristiyano. Nandito tayo para makinig kung ano yung kalooban ng Diyos at ibubuhay natin ito from Monday to Saturday. Amen ba? Ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 12 to 15. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama, ang kausap ni Paul yung mga taga-Pilipos, paninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyo, sabi ni Paul, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Yan na yung ibig sabihin, pag inutosan kang bumili ng suka, wag na yung padabog. Nakabili ka ng suka, pero pag uwi, yung isang bote, kalahati na lang. Sa kadadabog niya, natapon na. Yan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Bakit? Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Kayo ang magiging, in other words, kayo ang magiging asin at ilaw sa mundong corrupted, puno ng corruption. Okay? Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing naglilingning sa kalangitan. Okay? Habang pinapahayag, ito, kailangan yung ipahayag. Okay? Habang pinapahayag ninyo, ang salita nagbibigay buhay. Ano yon? Ano yung ipapahayag natin na nagbibigay buhay? Ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang buhay, the life, the death, the resurrection of Jesus Christ. Yun yung mga dapat naririnig na lumalabas sa ating bibig. Ang tanong, bakit kailangan natin maging asin at ilaw? Para makita ng mga tao ang pagbabagong ginawa niya sa atin. Pero for what purpose? Para saan? Sabi sa verse 16, yung verse 16. Sabi sa verse 16 ng Matthew chapter 5, verse 16. Yan. Sa verse 16 ng Matthew chapter 5, maging asin at ilaw tayo upang makita ng mga tao ang pabubuting gawa ng isang tunay na alagad at yun ang reason. Yun ang bottom line nito. Maging maalat tayo, maging mabuting halimbawa tayo, maging maliwanag tayong ilaw sa lahat ng tao for the glory of God. Yun ang bottom line yan. Para
sa ikaluluwalhati ng Diyos. Soli Deo Gloria. Ano yung Soli Deo Gloria? To God alone be all the glory. Palagi natin sinasabi, Lord, salamat ka. Napakabuti mo, Lord. Pinagpapala mo ako. Ang bait mo, Lord. Pero ang tanong, ang Diyos mabait sa atin, ang Diyos ginagawa niya, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Ang Diyos faithful sa atin, tayo kaya. Anong ginagawa naman natin para sa Diyos? Tayo ba ay nakakapagbigay ng luwalhati? Nag-glorify ba siya sa ating buhay? O okay lang sa atin na pagpalain ng Diyos, pero ano naman yung ginagawa natin? So, balik tayo doon, dapat maging mabuting influensya tayo sa lahat ng tao. Sige tayo tumayo.